May pagkakataon ba na parang ayaw mong simulan o gawin ng isang bagay dahil hindi pa perpekto ang sitwasyon? Yung binibigyan ka na ng pagkakataon pero ang gusto mo, nasa ayos muna ang lahat. Yung walang kagusot-gusot at walang problema. Napakaganda sana kung laging masusunod ang mga plano natin at matupad ang konsepto ng perpektong buhay. Subalit may mga pagkakataon na tatawagin tayo ng Panginoon sa isang landas na hindi naaayon sa pamantayan o opinyon ng mundo. At kung mangyayari yun, anong gagawin mo? Madayaw, ako si Nerin Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Hindi naman masamang maghangad ng ikakaasenso ng ating buhay. Normal at kailangan naman talaga ang pagtitiis, pagtsatsaga, at pagsasakripisyo para sa magandang kinabukasan. Subalit ang paalaala sa atin ngayon ay gawin ang tama, hindi lang dahil ito ang sinasabi ng mundo na standard ng tagumpay, o kung ito ba ay normal o legal. Dahil minsan ang iba ay labag sa kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, ay ipinaalaala sa atin ni Jesus ang mahalagang katotohanan. Habag ang nais ko at hindi handog. Madalas, iniisip natin na ang sarili nating pagpapakasakit ang susi sa tagumpay. Pero kung susuriin natin ang ating puso, nagtitiis ba tayo dahil ito ay kagustuhan ng Panginoon? O para na lang sa sarili nating hangarin at ambisyon? Minsan kasi nagiging trap o bitag ang labis na pagsisikap para patunayan sa iba na magaling at mahusay tayo. Dito pumapasok ang self-reliance, yung umaasa na lang tayo sa sarili nating lakas. Kaya minsan, kapag naabot na ang pangarap, madaling makalimutan ang Diyos sa kabila ng tagumpay. Mga kapatid, mas matamis ang tagumpay kung tayo ay nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Dahil doon natin mapapatunayan na sa bawat hakbang, kasama natin ang Panginoon. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil sa dakilang awa ng Diyos. At kapag naranasan natin ang awa at habag ng Diyos, doon din lalawak ang puso natin upang maging maawain din sa kapwa natin. We will learn to show mercy and compassion because God has been merciful to us first. Mas magiging maunawain tayo sa kahinaan ng iba dahil alam natin na sa kabila ng sarili nating kakulangan at kapintasan, patuloy tayong kinakahabagan at minamahal ng Panginoon. Nawa ay na-bless kayo sa maikling videong ito. Paki-like, paki-share, at maging landas ng pag-asa.